Damon, anong gagawin mo kapag may umampon sa'yo? Napatigil si Damon sa paglalaro sa buhanginan nang magsalita si Shay sa kanyang tabi. Nasa palaruan sila ngayon na nasa loob mismo ng bahay ampunan. Ewan ko. Sambit niya bago abutin ang kamay ng batang babae. At pinagpagan ang mga buhanging dumikit doon. Sana may umampon na sa atin, no, Damon? Ilang taon na tayo nandito sa bahay ampunan. Dapat nga dati pa lang nagkaroon ka na ng bagong pamilya. Pero di ka sumama sa kanila dahil ayaw mong maiwan ako dito. Napaiwas na lang si Damon ng tingin habang pinapakinggan ng babae. Oo, gusto niyang magkaroon siya ng bagong pamilya. Pero gusto niya kasama niya pa rin palagi si Shay. Kaya ikaw, Damon, kapag may gusto na umampon sa'yo, huwag mo nang tanggihan. Ayaw mo nun, makakaalis ka na rito. Napabuntong hininga na lamang si Damon habang pilit na tumatango. Napabalik sa ulirat ang lalaki nang maramdaman niyang may tumapik sa kanyang balikat. Hindi niya namalayang nakatulala na pala siya habang inaalala niya ang mga nangyari nung siya ay 10 taong gulang pa lang. Are you okay, son? Tanong sa kanya ng ina kaya tumango naman siya rito. Hindi ito ang tunay niyang ina. Ang mag-asawang Buenavista ang umampun sa kanya noong siya ay 10 taong gulang na. Napansin ko kasi na kanina ka patahimik. Nandito na kasi tayo sa harapan ng bahay ampunan, pero hindi ka pa rin lumalabas ng sasakyan. Dahil doon, napatingin siya sa labas at unang bumungad sa kanya ay ang pamilyar na malaking gate na nakatayo sa kanyang harapan. Medyo wala lang po ako sa mood, ma. Ang mabuti pa, pumasok na tayo dahil paniguradong hinihintay na kayo ng mga bata sa loob. Sa loob ng ilang taon, ngayon na lamang siya nakabalik sa bahay ampunan na kanyang pinanggalingan noon. Wala namang pinagkaiba ang lugar na yon. Habang ginagala ang kanyang tingin, kaagad niyang napansin ang palaruan na sobrang pamilyar sa kanya. Mukhang hindi siya napansin ng kanyang ina na naiwan siya nito. Kaya napagpasyahan niyang lumapit doon. Unang bumungad sa kanya ang isang matandang puno. Damon and Shay. Basa niya sa nakasulat doon. Napakagat na lamang siya sa labi dahil naalala niya na naman ang pinakaunang babaeng naging importante sa buhay niya. Damon, iho, nandito ka na pala. Napalingon siya sa kanyang kaliwa at doon niya nakita si Mother Teresa, ang nag-alaga sa kanila ni Shay noon. Magandang umaga po, Mother Teresa. Bati niya bago magmano sa matanda. Ang laki mo na. Huling bisita mo rito, 14 ka pa lamang. Napakaliit mo pa noon. Ngayon ang tangkad-tangkad mo na. Napakamot na lang siya sa kanyang noo dahil sa hiya. Mabuti naman at naisipan mong bumisita rito ulit, hinahanap mo ba si Shay? Napakagat na lamang siya sa labi nang marinig ang pangalan ng dalaga. Nandito pa po ba siya, Mother Teresa? Tanong niya at umiling naman ang matanda bilang sagot. 18 pa lamang si Shay na umalis siya rito sa bahay ampunan. Alam mo naman ang patakaran dito sa bahay ampunan. Noong una, hirap pa kaming paalisin siya dito. Pero siya na mismo nagpumilit na umalis. Hindi niya maiwasang makonsensya. Akala niya may umampo na sa babae. Bumibisita pa po ba rito si Shay? Tanong niya kaya tumango naman ang matanda. Palaging nandito yun. Dati kapag nandito siya, diretso siya agad sa palaruan kung saan kayo palaging tumatambay. Baka mamaya pupunta rin siya dito. Binalita ko kasi sa kanya na may darating na mga pamilyang gustong mag-ampon sa mga batang naririto. Dahil doon, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung anong gagawin niya kapag nakita niyang muli ang babae. Pagkatapos nila mag-usap ni Mother Teresa, napagpasyahan niyang pumunta sa kanyang ina.
Tinulungan niya ito sa pamimigay ng mga pagkain at laruan para sa mga bata. Abala siya sa pakikipag-usap sa mga bata nang biglang sumigaw ang isang batang lalaki na buhat niya. "Ate Shay!" Sigaw nito bago magpababa sa kanya. Tila bumagal ang galaw ng paligid ni Damon nang makita niya kung sino ang taong tinawag ng bata. Hindi pa rin nagbago ang itsura ng babae. Mas lalo lang itong naging maganda at matured tingnan. Ang kaninang nakangiting mukha ni Shay, biglang nawala na makita siya nito. "Shay?" Bulong niya at akmang lalapitan niya ang babae. Nang bigla itong maglakad papalayo. "Shay, sandali lang!" Tawag pansin niya. Nang makalapit sa babae, agad niyang hinawakan ang braso nito. "Anong kailangan mo, Damon?" Mahinhin itong tanong sa kanya. "Kumusta ka?" "Ayos lang naman ako. May kailangan ka pa ba, Damon? Kailangan ko na kasing pumunta ron. Tutulong pa ako kay Mother Teresa sa pag-aayos sa gamit ng mga bata." Tila napipi siya sa kinatatayuan, kaya mas pinili niya na lang na umalis ang babae sa kanyang harapan. Ilang taon na ang lumipas, pero ganito pa rin ang epekto sa kanya nito. Maya-maya rin, napagpasyahan niya nang bumalik doon. Habang inaasikaso ang mga bata, pinapanood niya lang si Shay na kasalukuyang kinakausap ang iba. "Baka malusaw yan kakatitig mo." Muntik nang mapatalon sa gulat si Damon nang biglang sumulpot si Mother Teresa sa kanyang tabi. "Kung san-san ka na lang nagagaling, Mother Teresa? Bigla-bigla ka na lang sumusulpot. Kanina pa kita tinatawag, pero parang wala kang naririnig. Kaya nilapitan na kita. Hindi ko naman sinasadyang istorbohin ang pagtitig mo kay Shay." Dahil doon, ramdam niyang uminit ang magkabila niyang pisngi. "Nga po pala, Mother Teresa, bakit po walang umampun kay Shay?" Tanong niya. Mabuti na lang nalipat niya roon ang atensyon ng matanda. "Sa totoo niyan, wala nung nakaalis ka dito sa bahay ampunan. Marami nang gustong umampun kay Shay. 14 anyos siya noong may gustong umampun sa kanya pero hindi siya pumayag. Dahil nais niya daw muna yung ipagbigay alam sa'yo. Ayaw niya umalis dito hanggat hindi siya nakakapagpaalam sa'yo." Pagkatapos sila mag-usap, naiwan si Damon na nakatayo sa isang gilid. Hindi mawala sa kanyang isip ang sinabi ng matanda. Nasa ganoon siyang posisyon nang may biglang kumalabit sa kanya. At doon niya nakita si Shay na nakangiti ng malawak habang nakatayo sa kanyang harapan. Hindi pa man siya nakakapagsalita nang niyakap siya ng mahigpit ng babae. Napapikit na lang siya habang dinadama ang init ng mga bisig nito. Pagkatapos ng 14 na taon, nayakap niya na muli ang babae. "Namiss kita ng sobra, Damon." Pulong nito habang nakasubsob sa kanyang dibdib. Binigyan niya naman ng magagaan na halik ang noo ng babae. "I'm sorry, Shay. Pasensya ka na. Ngayon lang ako nakabalik dito." "It's okay. Ang mahalaga bumalik ka dito." Pagkatapos nila magyakapan, napagpasyahan nilang pumunta sa tambayan nila dati. Mula kanina, hindi na binitawan pa ni Damon ang kanyang kamay. Sa tingin kasi ng lalaki, kapag binitawan niya ang kamay ng babae, bigla itong mawawala sa kanyang harapan. "How are you, Damon?" "Grabe. Ang laki na ng pinagbago mo. Parang noon mas matangkad pa ako sa'yo ah." Natawa na lang siya sa sinabi ni Shay. "Naikwento lahat sa akin ni Mother Teresa, Shay. Hindi mo na dapat ako hinintay. Sumama ka na dapat sa mga taong gusto umampun sa'yo." Ang kaninang nakangiting mukha ng babae biglang nawala. "Kapag sumama ako sa kanila, hindi ko na alam ulit kung kailan tayo magkikita. Mula bata pa lang magkasama na tayo. At sa lahat ng mga desisyon ko sa buhay kasama ka doon.
Nung una ang hirap kasi nakikita ko yung mga batang kasama ko rito na isa-isa ng inaampon. Masakit yun para sa akin. Pangarap ko yun dati pa man eh. Pero mas masakit kapag hindi na kita nakita pang muli. Tila napipis siya dahil sa kanyang narinig. Pilit niyang binubuka ang kanyang bibig pero walang salitang lumalabas doon. I'm sorry, Shay. Kundi lang sana ako umalis ng bansa. Baka hindi pa rin naputol ang pag-uusap natin. At paniguradong, may pamilya ka na ngayon. Napayuko na lang si Damon habang pinipigilan na kumalat ang kanyang guilt sa dibdib. Nasa ganoon siyang posisyon nang hawakan ni Shay ang magkabila niyang pisngi. Ramdam niya ang lambot ng kamay nito, kaya napapikit na lang siya. Saktong pagpikit niya, siya ring pagtulo ng mga luhang kanina niya pa pinipigilan. Hindi ka dapat humihingi ng tawad. Ako ang pumili ng desisyong to kaya wala kang kasalanan doon. At saka wag mo nga sabihin na sana hindi ka nalang pumunta ng ibang bansa noon. Nalaman ko kay Mother Teresa na doon ka nakapagtapos ng pag-aaral. Ang galing mo talaga. Sambit nito habang pinupunasan ang kanyang luha. Are you proud of me? Sobra. Sobrang proud ako sa'yo kasi ang layo na narating mo. Pangarap mo lang dati na makapag-aral pero tignan mo naman ngayon. Isa ka na sa magagaling na negosyante sa buong Asya. Mabuti na lang talaga. Laging binabalita sa akin ni Mother Teresa ang kaganapan sa buhay mo. Kaya kahit papaano, may alam pa rin ako tungkol sa'yo. Lumabas ang isang ngisi sa labi ng babae. Kaya agad siyang nagsumiksik sa leeg nito para doon itago ang namumulan niyang muka. Paniguradong tutuksuhin siya nito at yun ang pinakaayaw niyang mangyari. Asus, ang tanda-tanda mo na pero hindi ka pa rin nagbabago? Hanggang ngayon baby ka pa rin? Sambit nito habang hinahaplos ang kanyang buhok. Dahil sa gigil, nakagat niya na lamang ang balikat ng babae kaya napaaray si Shay dahil sa sakit. Ano ba yan? Hanggang ngayon nangangagat ka pa rin kapag nahihiya ako? Ngayon na nga lang tayo nakita tapos nangangagat ka pa. Sambit nito habang malungkot na nakatingin sa kanya. Dahil doon nataranta si Damon. Akmang titignan niya ang kagat niya sa babae pero hindi yun natuloy nang maalala niyang balikat pa rin ni Shay ang kanyang nakagat. Masakit ba? Tanong niya habang hinahaplos ang balikat nito. Joke lang, hindi naman talaga masakit yung kagat mo. Binibiro lang talaga kita. Ang mabuti pa bumalik na tayo sa loob. Kanina pa kasi ako nagugutom. Dahil doon, agad silang tumayo at magkahawak kamay na pumunta sa loob. Sa buong oras na yon, hindi na nawala sa mukha ni Damon ang isang malawak na ngiti. Tila bumalik siya sa pagkabata nung makita niyang muli si Shay. Pagkatapos nilang kumain, nag-ayos na sila upang makauwi na. Akmang ihahatid niya pa muna ang kanyang ina bago si Shay, pero tumanggi ito at sinabing nasa labas na ang kanilang family driver kaya hinayaan niya na lang ang kanyang ina. Careful. Sambit niya habang inaalalayan si Shay sa pagpasok sa kanyang kotse. Thank you. Sagot ito kaya lihim na napangiti na lamang siya. Sa buong biyahe, ugong lang ng sasakyan ang kanilang naririnig. Hindi naman awkward sa loob ng kotse. Habang nagmamaneho, ilang beses siyang lumingon sa babae. Napakaganda kasi nito tingnan. Habang kasalukuyang nakatingin sa labas ng kanyang sasakyan. Kanina ko pa nararamdaman yung titig mo, Damon ah. Kapag tayo na aksidente, dyan sa ginagawa mo, susuntukin ko talaga yung sikmura mo. Imbes na sumagot, tinawanan niya na lang ang babae. Bago ibinaling ang atensyon sa harap. Hindi rin nagtagal nakarating na sila sa tirahan ni Shay. Napangiwi siya na makita ang bahay ng babae. Wala naman siyang problema sa mga ganito. Dahil sa ganito rin naman siya tumira noon. Pero napakadelikado ng tinitirhan ni Shay ngayon. Sira ang pintuan ng bahay ni Shay.
Medyo luma na rin ang bubong ng bahay nito. Ang bintana naman sira din. Pasensya ka na, ganito lang yung bahay ko ah. Ito lang kasi yung kinaya ng pera ko eh. Ayos ka lang ba rito sa bahay mo? Hindi ba parang delikado? Maingat na tanong niya. Ayaw niya naman ma-offend ang babae kaya hanggat kaya niya, maayos na mga salita ang kanyang binibitawan. Ayos naman. Kung iniisip mo ang kaligtasan ko, huwag kang mag-alala. Dahil tropa ko si Kuya Winston. Nakangiting sambit ng babae. Habang hinihila siya nito papasok sa sarili nitong bahay. Kuya Winston? Oo, si Kuya Winston. Yung tambay sa kanto namin. Barkada na kami noon. At kinatatakutan yun dito kaya huwag kang mag-alala, ligtas ako dito. Nakuha pa siyang kindatan ng babae. Bago sila tuluyang makapasok sa loob ng bahay. Maganda naman tignan ang bahay mula sa loob. Pero napakaliit lang nito at masasabi mong pwede lang talaga na pang isang tao. Nang may makitang maliit na upuan, agad siyang pumunta doon. Hindi pa man siya nakakaupo ng maayos, bigla na itong bumigay. Mabuti na lang, nakahawak siya agad kay Shay. Ay, hindi ka ata kinaya na upuan ko, Damon. Ang tagal na kasi niyan kaya marupok na eh. Sambit ng babae habang kumakamot sa ulo nito. Napailing na lamang siya bago, napagpasyahang tumayo na lamang. May gusto ka bang inumin, Damon? Tanong nito sa kanya, habang may tinitignan ng babae sa kusina. Chamomile tea is fine. Napatigil ang babae sa paghalungkat nito, habang di makapaniwala ang nakatingin sa kanya. May problema ba sa sinabi niya? Kaping barako at coffee mate lang meron ako eh. Sige, coffee na lang. Sambit niya habang pilit pinipigilan ang paglabas ng tawa sa kanyang bibig. At mukhang napansin niya ni Shay dahil sinamaan siya nito ng tingin bago gawin ang kape. Matagal ka na ba nakatira dito? Tanong niya nang makarating sa kanyang harapan si Shay. Dahil wala na upuan, napagpasyahan nila maupo sa malamig na semento. Tagal na rin. Mula na nakaalis ako sa bahay ampunan, dito na ako tumira. Medyo hindi lang kagandahan tong bahay pero at least may matitirahan, di ba? Ayaw mo bang lumipat, Shay? Gusto syempre, pero ito lang kaya ng sahod ko ngayon eh. Alam mo namang hindi ako nakapag-aral, kaya hirap ako maghanap ng trabaho. Napabuntong hininga na lamang siya, bago ibaba ang taas ng hawak niya. Magimpahay ka na. I'll buy you a new condo. Ano? Pasigaw na tanong nito habang hindi makapaniwala ang nakatingin sa kanya. Magkasalubong ang kilay ni Shay, habang inaayos ang kanyang gamit. Wala siyang ibang nagawa kundi pumayag sa gusto ni Damon. Pinilit niyang tumanggi pero napakatigas talaga ng ulo nito. Kaya habang nakasakay sa sasakyan ng lalaki, hindi na may paghiwalay ang kanyang kilay. Don't be mad. I'm just worried sa kaligtasan mo. Mukhang hirap na hirap ka na rin doon sa tinitirhan mo. Malumanay na sambit nito at akmang aabotin sana ng lalaki ang kanyang kamay. Kaya agad niya itong hinampas palayo sa kanya. Pero nag-advance na kasi ako ng bayad doon. Sabi ko, na next month na lang para hindi sayang yung binayad ko. Magkano ba binayad mo ron? Ibabalik ko sa'yo. Saktong red light na, nang akmang kukunin ni Damon ang pitaka nito pero agad niya yung pinigilan. Ano ba? Pabayaan mo na nga lang yun. Regalo ko na lang kay Aling Nena yung pinambayad ko sa upa. Total, lagi niya naman akong binibigyan ng penoy. Maya-maya hindi na nagsalita pa ang lalaki. Mabuti na lang talaga na nahimik na ito. Medyo sumakit ang kanyang ulo dahil ngayon niya lang na-realize kung gaano na ito kayaman ngayon. Mukhang mangungonsumisyon ata siya ngayon. Pagkatapos ng mahigit 30 minutos, tumigil na rin ang sinasakyan nila. Napanganga na lang siya habang nakatingin sa isang mataas na building sa kanyang harapan. Taas naman ito. Sambit niya habang hindi pa rin inaalis ang tingin doon, kahit naglalakad na siya. Dahil sa pagtingin, natapilok siya pero hindi inaasahan na salo siya ng lalaki.
Ganoon na lang ang pagbilis ng tibok ng puso niya nang makita niyang napakalapit ng mukha nito sa kanya. Ramdam niya rin ang kamay nito sa kanyang bewang. Nang mahimasmasan, siya na mismo ang lumayo sa lalaki. Habang nasa loob ng elevator, hindi niya mailipat ang tingin sa lalaki. Shay. Tawag pansin sa kanya nito pero umakto siyang walang naririnig. Shay, 1. 2. Pabalang nasagot niya. Kita niya sa salamin ng elevator kung paano mapahilamos ng mukha ang lalaki. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o matatakot. Mukhang naiinis na ito. Talagang hindi mo ako papansinin. Imbes na sumagot, mas pinili niyang lumabas na lang ng elevator dahil bumukas na ang pinto nun. Sabay silang naglalakad ni Damon at di niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Mukhang may balak ata gawin ng lalaki. Damon, wag mo nang ituloy ang... Hindi pa man siya natatapos sa kanyang sinasabi nang biglang mag-doorbell si Damon sa isa sa mga kwartong naroon. Ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mata nang mabilis na tumakbo ang lalaki dahilan upang maiwan siya nito. Nang marinig niyang pumihit ang siradura ng pintong pinag-doorbellan ng lalaki, agad siyang tumakbo. Wala na siyang pakialam kung makita pa siya nito dahil mas mahalaga makatakas siya. Damon! Sigaw niya pero tila walang naririnig ang lalaki. Nakuha pa nitong tumawa bago mas binilisan ng takbo. Rinig niya ang sigaw ng may-ari ng kwartong pinagtripan ni Damon pero hindi niya na lang yun pinansin. Nang makitang huminto ang lalaki, kaagad siyang humabol dito at na makalapit binigyan niya ito ng isang malakas na batok. Aray ko! Anito habang iniinda ang sariling batok. Anong trip na naman yun? Galit na galit yung may-ari ng pinag-doorbellan mo. Nakasaamats mo, no? Imbes na sagutin siya, mas lalo lamang lumakas ang tawa nito. May pahampas-hampas pa ito sa sarili nitong tuhod. Tawang-tawa. Baka kulang pa yung tawa mo Ilabas mo na lahat, baka mautot ka pa kasi. Naiinis na sambit niya. Nang mapansin ng lalaki na hindi na maganda ang kanyang timpla, agad na rin itong tumigil sa pagtawa bago tumayo na maayos. Ano, tapos ka na? Tawa ka pa? Mukhang ang saya mo Imbes na tumawa ang lalaki gaya ng kanyang sinabi, ngumuso na lamang ito sa kanyang harapan bago hawakan ang kanyang kamay. Sabi ko nga tatahimik na. Tara na, pumasok na tayo sa bago magiging tirahan mo. Imbes na sumagot, inirapan niya lang si Damon. Pilit niyang binabawi ang kanyang kamay pero mahigpit ang pagkakahawak nito doon. Nang makapasok sa loob, tila nawala ang inis na kanyang nararamdaman nang makita ang paligid. Wow, ang ganda naman dito. Sambit niya habang iniikot ang kanyang tingin. Nagustuhan mo ba? Tanong nito kaya tumango naman siya. Mabuti naman. Akala ko kasi hindi mo magugustuhan Nga pala, yung sa kabilang kondo na nasa kanan mo, kondo ko. Kapag may kailangan ka, kumatok ka lang doon. Sambit nito habang binubuhat ang kanyang gamit papasok sa isang kwarto. Nang makita ang isang malambot na kama, agad siyang pumunta doon at patalo na humiga. Napangiti na lamang siya nang maramdaman niya ang lambot ng kama. Hala, ang lambot naman itong kama, Damon. Feel ko mas gugustuhin ko matulog at mahiga na lang dito palagi. Masayang sambit niya. Maya-maya rin, humiga rin ang lalaki sa kanyang tabi. Naantok ka? Tanong niya. Kita niya kung paano pumungay ang mata ng lalaki. Mukhang pinipigilan lang nito ang antok at pinipilit ang sarili na imulat ang mga mata. Tulog ka muna, paniguradong pagod ka. Gigisingin na lang kita mamaya. Sambit niya kaya maya-maya nakatulog na ito. Balak niya sana matulog din pero hindi siya dinalaw ng antok kaya napagpasyahan niyang titigan na lang si Damon. Hindi niya inaasahan na napakalaking pagbabago ang mangyayari sa lalaki. Noon, butot balat ito, pero ngayon, namumutok na ang muscles. Dahil sa pagiging kuryoso, pinindot niya ang biceps si Damon.
Ganon na lang ang kanyang gulat nang maramdaman niyang matigas yon. Akmang pipindutin niya ulit yun na magsalita si Damon. Manyak. Anito? Habang may nakapaskil ng ngisi sa labi ng lalaki. Mabuti na lang nakapikit si Damon. Kaya paniguradong hindi nito nakita ang pamumula ng kanyang muka. Dahil sa hiya, naihilamos niya ang palad sa kanyang muka. At maya-maya, nilamukos niya ang muka ng lalaki. Nang bumigat na ang paghinga nito, hindi niya na ito tinitigan pa. Baka magising na naman doon ang wala sa oras. Sa buong oras na yun nakahiga lamang siya sa tabi ni Damon. Akmang aayusin niya ang kanyang posisyon dahil nangangalay na siya nang biglang ipulupot ni Damon ang braso nito sa kanyang bewang. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinahihigaan. Akala niya, yun lang ang gagawin ng lalaki. Pero mukhang nagkakamali siya dahil isiniksik ni Damon ang mukha nito sa kanyang leeg. Napapikit siya ng mariin nang maramdaman niyang dumadapos sa kanyang leeg ang mainit na hininga ng lalaki. Guide me, Lord. Kahinaan ko po ang pogi. Kaya sana wag ako matukso sa kanya. Tulungan niyo po akong i-gaslight ang sarili ko na mas may gwapo pa kay Damon para hindi lang ako maapektuhan. Ani niya sa sarili. Pero tila hindi tinupad ng Diyos ang kanyang kahilingan. Mas lalo pang nagsumiksik ang lalaki sa kanya. Ramdam niya nakalapat na ang labi ng lalaki sa kanyang leeg. Sabi ko na nga ba? Karma ko to eh. Ani niya bago umaktong umiiyak pero wala namang luhang lumalabas sa mata. Nagising si Damon nang maramdaman niyang may kumukurot sa kanyang braso. Nang binuksan niya ang kanyang mata, bumungad sa kanya si Shay na nakatingin ng masama. Bakit ka na naman nakasimangot? Hindi pa man niya natatapos ang sasabihin nang bigla siyang tinulak ng babae kaya nahulog siya sa kama. Ouch! Ungot niya habang hinahaplos ang likuran. Nang mapansin niyang nakatingin sa kanya ang babae, ginalingan niya pa ang pag-akto. Natipong nasasaktan. Pero imbis na maawa, mas lalo pa itong nagalit. Dahil akmang aakyat muli si Damon sa kama, nang bigla siya nitong sinipa ng malakas. Nakakailang ka na ah. Sigaw niya, napaka-oportunista mo talaga. Sarap-sarap ng tulog mo habang ako hindi makatulog kasi ang likot mo. Ang laki ng kama pero kung makagalaw ka, parang ikaw lang natutulog ah. Napakamot na siya sa kanyang ulo habang nakangiti ng hilaw sa babae. Sorry na. Alam mo namang dati na malikot ako matulog, di ba? Bakit kasi hindi ka nag-adjust? Wow, ako pa talagang mag-a-adjust para sa'yo. Umusod na nga ako papunta sa gilid ng kama pero anong ginawa mo? Nasipa mo pa rin ako. Kapag ako, naasar, talagang ibabalot kita ng comforter bago ihagis palabas. Dahil sa pananakot ng babae, dali-dali siya umayos ng pagkakaupo. Sorry. Sa susunod, sisiguraduhin kong hindi ka na mahuhulog sa kama. Dahil sa sahig ka na mismo matutulog. Dahil sa kanyang sinabi, mabilis na tumayo ang babae sa kinauupuan nito. Habang ambang itataas ang kamay. Nang makita niya yon, agad siyang tumakbo papalayo sa babae. Sa buong oras na yon, naghabulan lang silang dalawa ni Shay. Ang kaninang sigawan na palitan ng tawanan. Tila bumalik sila sa pagkabata at puro laro at katuwaan lang ang nasa isip nila noon. Nang mapagod, sabay silang naupo sa pahabang sofa. Pansin niyang sobrang pawis na pawis ang babae. Kaya nilabas niya ang kanyang panyo mula sa kanyang bulsa. Habang pinupunasan niya si Shay, nakatitig lamang ito sa kanya kaya nailang siya. Pagkatapos punasan ng babae, umupo siya ng maayos at pasimpleng lumayo sa babae. Asim mo na tignan. Sambit niya at akmang aamuyin ng babae nang bigla itong tumayo at naglakad palayo sa kanya. Saan ka pupunta? Nagtataka niyang tanong. Maliligo na, kawawa naman kasi yung isa dyan. At ang sabi mo ka na raw ako maasim. Sambit nito bago umirap.
Natawa na lang siya habang pinapanood ng babae na maglakad papasok sa kwarto nito. Habang hinihintay niya ang babae, napagpasyahan niyang manood muna ng palabas habang hinihintay matapos ito sa pagligo. Nasa ganoon siyang posisyon nang may marinig siyang tumunog. Kaagad naman siyang tumayo para hanapin yon at doon niya nakita ang isang lumang telepono. Mukhang luma na talaga ito dahil puro basag na ang screen ng cellphone at mukhang kay Shay yon. Ayaw niya naman pakialaman yun pero tunog kasi ito ng tunog, kaya napagpasyahan niyang tignan. Binasa niya ang mensaheng nakatala sa telepono. Hindi siya mapakali sa kanyang kinatatayuan dahil tungkol yun sa utang at deadline nito. Agad niyang kinuha ang numero na nag-text kay Shay. Mamaya niya na lang yun aasikasuhin. Sakto ang pagkababa niya sa telepono, siya namang paglabas ni Shay sa kwarto nito. Kasalukuyang pinupunasan ng babae ang sarili nitong buhok, kaya agad niya namang kinuha rito ang tuwalya upang siya na magpunas ng buhok nito. At Damon, nakita mo ba yung phone ko? Agad niyang kinuha ang cellphone na itinabi niya bago yun iabot sa babae. Here, nakita ko na lang nakatabi yan sa isang gilid. Malugod namang tinanggap yun ng babae, pero hindi nagtagal na wala sa mukha nito ang ngiti. Mukhang nabasa na ni Shay ang mensahe na nakita niya kanina. Ayos ka lang ba? Ba't bigla kang tumamlay dyan? Kunwaring walang alam na tanong niya. Imbes na sumagot ito, umiling na lamang ang babae. Dahilan upang pasimple siyang mapabuntong hininga. Ayaw niya namang pilitin to kaya hihintayin niya na lang na ito mismo ang magsabi sa kanya. Nang mapatingin siya ulit sa cellphone ng babae, bigla siyang may naalala. Kaya agad siyang tumayo at pumunta sa kanyang kondo. Hindi rin naman siya nagtagal, agad din siyang bumalik sa tinutuluyan ng babae. Nang makabalik, agad niyang inabot kay Shay ang box na hawak niya. Ano to? Cellphone. Nakita ko kasi na sira-sira na yung phone mo. Bala ko sanang bilhan ka ng bago pero paniguradong hindi mo yun magugustuhan. Kaya napagpasyahan ko ibigay na lang sa itong pinaglumaan kong cellphone. Bilisan mo, buksan mo na. Nang mapansin niyang walang balak ang babae na buksan ang box, siya na mismo ang nagkusa. Ganda, di ba? Panigurado magugustuhan mo to. Inabot niya sa babae ang telepono, pero tinulak lang pabalik ni siya ang telepono sa kanya. Ang dami na nang naitulong mo sa akin, kaya hindi ko to matatanggap. Mukhang mahal din yung pinaglumaan mong cellphone eh. Ayos na ako rito sa cherry mobile ko. Gumagana pa naman siya kahit papano. Tanggapin mo na to, Shay. Hindi ba malapit na rin naman ang birthday mo? Isipin mo regalo ko to sa'yo kaya tanggapin mo na. Ilang beses niyang pinilit ang babae at mabuti na lang tinanggap na rin to ni Shay. Nandiyan na pala ang phone number ko. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Nakakonect na rin yan sa wifi ko kaya di ka na mahihirapan na maghanap ng connection. Mahabang salaysay niya habang tinuturo sa babae ang tamang paggamit ng telepono. Nasanay kasi si Shay sa Android at di nito alam kung paano gamitin ang iPhone. Pwede bang mag-download ng laro dito? Tanong nito habang inosenteng nakatingin sa kanya. Oo naman, ano bang gusto mong i-download? Fruit Ninja sana? Sambit nito dahilan upang dumulas sa kanyang kamay ang cellphone na hawak. Natatarantang kinuha yun ni Shay at pinagpaganto. Magdahan-dahan ka nga sa paghawak ng phone, kita mo ang ganda-ganda nito tas bibitawan mo lang ng ganyan. Nagulat lang ako. Akala ko kasi Talking Angela yung papadownload mo. Hindi ko lang inaasahan na Fruit Ninja. Natatawang sambit nito habang hinahaplos ang pisngi ng babae. Basher ka ng Fruit Ninja? Sabihin mo lang, para ma-block kita. Bawal ang Fruit Ninja hater dito. Natawa na lamang siya sa pinagsasabi nito. Imbes na pagsabihan, sinunod yun na lang ang gusto ni Shay. Dinownload nila lahat ng gustong laro ng babae. Kung kanina, kinakausap pa siya ni Shay, ngayon hindi na. Abala na ito sa paglalaro ng Fruit Ninja.
Ilang beses niya itong tinawag pero tila walang naririnig ang babae. Shay, mamaya na yung paglalaro mo. Kakain na tayo. Bitawan mo na yung phone. Mamaya na, Damon. Tatapusin ko lang to. Napabuntong hininga na lamang siya bago bumalik sa pagkakaupo sa tabi ng babae. Nang makalapit, agad niyang hinablot ang cellphone at wala na siyang pakialam kung magalit man ito. Kanina kasi nagrereklamo ito na gutom na. Pero nung nag-download ng larong gusto nito, hindi na pinansin ang pagkaing nasa hapagkainan. Damon naman! Nakuha pa nitong magpapadyak ng paa. Pero hindi siya nagpadala doon. Kung gusto mo makuha to ulit, kumain ka muna. Kanina sabi mo gutom ka na. Hindi maganda pinaghihintay pagkain siya. Pero Damon, hindi niya hinayaan pa magsalita ito dahil agad niya itong sinamaan ng tingin. Ang kaninang masungit na mukha ng babae biglang nawala. Ayaw niya namang sungitan si Shay pero masyado na matigas ang ulo nito. Ito na, kakain na. Mahinang sambit ng babae. Kaagad niya namang inalalayan ito sa pag-upo. Siya na rin ang nagsandok ng pagkain. Abala sa pagkain si Shay nang biglang magtanong ang lalaki sa kanya. Birthday mo na next week. May bala ka ba para sa birthday mo? Tanong nito dahilan upang mapatigil siya sa kanyang kinakain. Tuwing birthday niya, wala naman siya ibang ginagawa kundi matulog at magpahinga. Wala naman akong balak. Mas pipiliin ko pa magtrabaho na lang siguro sa araw na yon. Sayang din kasi yung sweldo. Walang ganang sambit ng babae. Bago tumayo at idala sa lababo ang kanyang pinagkainan. Mukhang napansin ni Damon na wala siya sa mood, kaya hindi na ito nagtanong pa muli. Lumipas ang ilang araw. Palagi silang ganoon ni Damon. Kulang na lang dito na tumira ang lalaki kahit na katabi lang naman ang kondo niya ang kondo nito. Kasalukuyan sila nakaupo sa pahabang sofa habang nanonood ng movie. Hala, tignan mo Damon. Ang ganda talaga ng cherry blossom sa Japan. Masaya niyang sambit habang pinapakita ang nasa telebisyon. Gusto mo makakita ng ganyan? Tanong nito kaya tumango naman siya agad bilang sagot. Oo, alam mo bang bala ko mag-ipon para makapunta dyan? Ang ganda kasi tignan ng mga puno. Panigurado mawawala ang stress ko kapag nandun na ako. Napatango-tango naman si Damon bago kinuha ang sariling telepono. May tinipa na kung ano si Damon doon bago inabot sa kanyang telepono nito. Ganun na lang ang gulat at inggit na naramdaman niya nang makita niyang may isang litrato si Damon. At nasa likuran nito ang cherry blossoms. Hala, nakapunta ka na sa Japan? Tanong niya kaya tumango naman ang lalaki. Dahil doon, napatalo na lang siya bago nagsumiksik kay Damon. Sobrang ganda ba talaga sa Japan? Nakainggit ka naman. Kwentuhan mo ako, Damon. Sa buong magdamag, pinakwento niya lang sa lalaki ang karanasan nito sa Japan. Habang nagkukwento ito, hindi mawala sa kanyang mukha ang isang malawak na ngiti. Ngayon lang naalala ni Shay na pangarap din palang makapunta ni Damon doon. Tignan mo nga naman ang panahon. Dahil napupuntahan na ni Damon ang lugar na gusto nitong puntahan. Lumipas ang ilang araw at ngayon kaarawan niya na. Kasalukuyan siya ngayon nakaupo sa balkonahe ng kanyang kondo habang pinapanood ang pagniningning ng mga bituin. Saktong birthday sa lubong niya na. Pero nandito lang siya sa balkonahe at nagmumukmok. Wala si Damon dahil inaayos daw ito sa kumpanya nito. Ayaw niya namang istorbohin ang lalaki kaya hindi niya ito pinilit na samahan siya ngayong araw. Happy birthday sa'yo, Shay. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa kawalan. Nasa ganoon siyang posisyon nang marinig niyang tumunog ang kanyang pinto. Kaagad siyang tumingin at doon bumungad sa kanya si Damon na may hawak-hawak na cake. Kumakanta pa ito habang palapit sa kanya at nakangiti ng matamis. Hindi na napigilan pa ni Shay ang sarili at kusa nang tumulo ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan. Sobrang saya niya ngayong araw.
Hindi niya inaasahan na sosorpresahin siya ng ganito ng lalaki. Pasensya ka na ah. Late ako na ilang minuto. Medyo dumami kasi yung trabaho ko sa opisina eh. Sambit nito bago iharap sa kanya ang cake. Bakit ba ang hilig mo magpaiyak? Dahil ayaw tumigil ng kanyang luha, agad siyang hinilan ng lalaki para punasan ang kanyang luha sa pisngi. Stop crying na. Alam ko nakakaiyak ang kagapuhan ko. Pero wag mo na maipahalata na patay ka sa akin. Nahampas niya ito sa braso dahil sa sinabi nito. Blow your candle na. Parang dati lang choco tops ang cake natin tuwing birthday natin. Pero ngayon, totoong cake na talaga yung nasa harapan natin. Sabi ni Damon, kaya pumikit muna siya at nag-wish bago hipan ang kandila sa cake. Lord, maraming salamat po. Binalik niyo po sa akin si Damon. Siya lang po meron ako mula pa noong umpisa. Kaya maraming salamat po. Wala na po ako ibang mahihiling dahil nandito na sa tabi ko yung lalaking hinihiling ko noon pa man. Maraming salamat po sa lahat. Bulong niya sa kanyang sarili bago hipan ang kandila. Sabay naman silang pumalakpak ni Damon. Akmang aabutin niya sana ang cake pero hindi yun natuloy dahil bigla siyang nilagyan ng icing sa mukha ng lalaki. Damon! Sigaw niya bago kumuha ng icing sa sarili niyang cake at naghabulan sila sa loob ng kondo habang puno ng icing ang kanilang mukha. Kasalukuyang kinakain ni Shay ang cake na binigay sa kanya ng lalaki nang biglang may inilagay ito sa kanyang harapan. Ano to? Tanong niya habang sinisipat ang sobre. Bomba! Akmang mamimiloso po ang lalaki kaya agad niyang tinaas ang kamay para ihampas yun dito. Ito naman di mabiro. Regalo ko yan para sa'yo. Kung gusto mong malaman kung ano laman yan, buksan mo na agad. Kahit nagtataka binuksan niya pa rin yun. Napatakip siya ng bibig nang ma-realize kung ano ang laman ng sobre. Happy birthday, Shay. Mag-impake ka na ah. Pupunta tayong Japan. Tila napipis siya dahil sa nalaman. Bago pa siya makapagsalita, hinalikan siya nito sa tungki ng kanyang ilong. Ang lalaki na mismo ang nagsara ng kanyang nakabukang bibig. Hanggang ngayon, hindi niya maproseso sa kanyang utak na pupunta sila ng Japan. Nang ma-realize niya kung ano talaga nangyayari, napasigaw na lang siya na malakas bago yakapin ng mahigpit si Damon. Makakapunta na ako ng Japan, Damon. Makakita na ako ng cherry blossoms. Ana niya habang naglalambitin sa leeg nito. Mula pa kanina, hindi na mawala sa kanyang labi ang isang ngiti. Kanina pa siya pinipilit na matulog ng lalaki. Dahil maaga pa siyang aalis bukas para mag-asikaso ng kanyang mga dokumento katulad ng passport at Japan visa. Pero hindi siya makatulog at mulat na mulat pa rin ang kanyang mga mata. Matulog ka na, Shay. Anong oras na rin? Hindi nga ako pwedeng matulog. Kailangan ko ayusin yung mga papers. At kinabukasan nga, inasikaso niya ang lahat ng kailangang asikasuhin. Medyo nalungkot siya nang malaman na kailangan niya pa maghintay ng 1 buwan hanggang 2 buwan para makuha ang kailangan niya at para ma-approve ang kanyang Japan visa. At dumating na nga ang araw kung kailan. Kinabukasan paalis na sila. Ngayong araw, nag-aasikaso sila ng mga gagamitin. Grabe, sobrang excited ako. Parang lahat ng pagod sa katawan ko nawala. Anong oras pa lang pero parang tinatawag na ako ng airport. Gusto ko na makapasok sa loob ng eroplano. Aniya? Kaya natawa ang lalaki. Mas lalo pa itong nagsumiksik sa kanyang leeg. Dahilan upang maasar siya. Ano ba ang init-init tapos kumakasiksik ka sa akin, wagas? Cute mo kasi. Parang bata ka na nabigyan ng candy. Bahala ka. Kapag di ka pa natulog, mas lalong babagal ang oras. Dahil sa sinabi ng lalaki, dali-dali niyang pinikit ang kanyang mga mata.
Rinig niya ang mahinang tawa nito, pero hindi niya na lang yun pinansin. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi pa man lumilitaw ang araw, mulat na siya. Maya-maya rin napagpasyahan niyang gisingin ng lalaki. Damon, gising ka na dyan, 5:00 na oh. Mahinang sambit niya habang tinatapik ang lalaki. 5 minutes, antok pa ako eh. Sambit nito. Ilang minuto niya rin ginigising ito pero nang mapansin niyang wala itong balak na tumayo, agad niyang kinuha ang unan nasa isang tabi at hinampas yun ng malakas sa lalaki. Aray ko, ba't ka ba nanghahampas ng unan dyan? Malakas na daing nito. Kanina pa kita ginigising pero parang wala kang naririnig. Kailangan pang hampasin ka para tumayo. Akala niya tatayo na ito. Kaya napagpasyahan niyang pumunta sa banyo. Nagtagal din siya doon. Pagkalabas niya, gano'n na lang ang kanyang gulat dahil nasa kama pa rin ang lalaki habang nakatitig sa kawalan. Damon naman, akala ko pa naman tumayo ka na. Inabot niya ang kamay nito at hinilap patayo. Akmang hahatakin niya ulit ang lalaki nang bigla siyang hinatak ni Damon. Dahilan upang mawalan siya ng balanse at saktong sa ibabaw siya ng lalaki na hulog. Kiss. Sambit nito habang nakanguso. Akmang tatayo na siya mula sa pagkakapatong dito nang bigla nitong hawakan ang kanyang batok at siniil siya ng magaan na halik. Ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mata nang maramdaman niyang gumagalaw ang labi nito. Maya-maya rin, humiwalay ang lalaki kaya agad niya itong tinignan at doon niya nakitang nakatulog ulit to. Imbes na gisingin ang lalaki, hinayaan niya lang itong matulog. Mukhang pagod na pagod ito. Nakalimutan niya lampas ng 12:00 ng madaling araw, nakauwi si Damon. Nang mga 7:00 na, doon niya na talaga ginising to. At mukhang walang maalala si Damon sa ginawa nito kanina. Dahil kung umakto ang lalaki parang walang kasalanan ginawa ito sa kanya. Bakit ang sama ng tingin mo sa akin? Tanong nito pero inirapan niya lang ito. Alam ko na. Gusto mong pumunta na tayo sa airport, no? Saglit lang. Maliligo muna ako. Mabilis na to, huwag ka na magalit. Akmang lalapit sa kanya ito, pero agad niyang pinakita ang kamao sa lalaki. Dahilan upang hindi na nito ituloy ang balak. Pagkatapos nila mag-ayos ng kanilang gagamitin, agad na silang nagtungo sa airport. Excited na ako! Kanina pa siya hindi mapakalis sa kanyang kinauupuan. Ang sabi ni Damon, mabilis lang naman ang kanilang magiging biyahe. Kaya mas lalo pang dumagdag yon sa sayang nararamdaman niya. Nasa loob na sila ngayon ng eroplano. Abala siyang panoorin ang ulap. Ito ang unang beses na makakasakay siya ng eroplano. Kaya gano'n na lang ang kanyang saya. Hala, may ibon Damon no? Masayang sambit niya habang nakatingin sa labas. Alam niya nakakapiko na siya. Dahil kanina niya pa ginugulo ang lalaki. Inaasahan niyang nakatingin na ito na masama pero gano'n na lang ang kanyang gulat. Nang may malawak na ngiti ito na nakapaskil sa labi habang nakatingin sa kanya. Ngiti-ngiti Huwag mo sabihing nabihag ka nitong ganda ko. Tinaas baba pa niya ang kanyang gilay kaya tumawa ang lalaki. Kulit mo. Mabuti pa matulog ka na muna. Para maya-maya, pagising mo, nasa Japan na tayo. Ayoko nga. Sino na lang ang kausap mo kapag nakatulog ako? Mahaba naman naging tulog ko kanina kaya okay lang. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki at hindi na siya nito pinilit pa na matulog. Sa buong biyahe nila, nag-uusap lang sila. Naging maayos naman ang pag-uusap nila pero naudlot yon kapag inaasar siya ng lalaki. Nang i-announce na nasa Japan na sila, hindi na siya mapakalis sa kanyang kinauupuan. Akmang tatayo na sana siya pero pinagalitan siya ng lalaki. Hindi pa pala pwedeng bumaba. Pagkalabas sa eroplano, bumungad sa kanyang malamig na klima. Napayakap siya sa kanyang sarili habang pinipigilan ang panginginig. Napatigil siya sa paglalakad nang maramdaman niya ang telang pumatong sa kanyang balikat. Nang tignan niya kung ano ito,
Nakita niyang inilagay na lalaki sa kanyang balikat ang isang jacket. "Paano ka?" tanong niya, at akmang aalisin ang jacket na pinasuot sa kanya nang pinigilan siya nito. "Huwag mong tatanggalin yan. Lamig na lamig ka na at panigurado mas kailangan mo yan kaysa sa akin. Sanay na rin naman ako sa lamig ng Japan kaya huwag ka mag-alala." Dahil doon, hindi niya na tinanggal ang jacket sa kanyang balikat. Nang mapansin niyang hindi nakatingin sa kanya ang lalaki, pasimple niyang inamoy ang jacket. Nang lumingon sa kanya si Damon, agad siyang umakto na parang walang ginawa. Kita niyang tumatawa ito. Doon niya na-realize na nahuli siya nito. "Masaya ka, tawang-tawa ah." "Pasimple ka pa kasi. Pwede mo namang sabihin gusto mong amuyin yung pabango ko. Hindi yung patago mo pang aamuyin." "OA ka? Feeling mo? Bilisan mo na nga lang maglakad dyan." Napagpasyahan nilang dumiretso muna sa kanilang tutulugan. Maganda ang accommodation na nakuha ni Damon. Balak nila magpahinga muna dahil mahaba-haba rin ang biyaheng naganap kanina. Abala siya sa pag-aayos sa kanyang mga gamit nang may biglang yumapo sa kanyang likod. Base sa pabango nito, alam niya si Damon yon. "Anong kailangan mo?" tanong niya. Bahagyang nanginginig ang kanyang tuhod dahil sa ginawa nito. Ilang buwan na rin na nakalipas mula nung nagkita ulit sila ni Damon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya sanay sa pagiging clingy nito. "Are you happy?" Natigilan si Shay sa tanong ng lalaki bago humarap dito. "Sobra. Hindi ko inaasahan na makakapunta ako sa Japan. Akala ko kasi hanggang pangarap na lang talaga yung pagpunta ko dito eh. Dati pa man, natanggap ko ng hindi ko na sila maaabot pero bigla yung nagbago nung dumating ka. Akala mo ba hindi ko napapansin na masyado na akong spoiled sa'yo? Kapag ako nasanay, bahala ka." Sambit niya bago kurutin ang pisngi nito. "Masanay ka na. Dahil hindi kita titigilan. Ibibigay ko lahat ng gusto mo kahit ano pa yan." Pagkatapos nila magpahinga, agad din silang lumabas. Grabe ang sayang nararamdaman ng babae habang pinapanood ang cherry blossoms. Napakaganda talagang tignan ng mga ito. Kung sa litrato maganda na ito, mas maganda ito kung makikita sa personal. Pagkatapos nilang maglibot-libot, napagpasyahan na rin nila na pumunta sa isang coffee shop. "Sigurado ka ba dyan sa order mo? Hindi ba parang lasang damo yan?" tanong ng lalaki habang nakatingin sa mga pagkaing in-order niya. "Hoy, masarap kaya ang matcha? Subukan mo dali para malaman mo na masarap talaga." Akmang isusubo niya sa lalaki ang pagkain. Pero agad itong lumayo sa kanya. "Dali na, subukan mo lang." Pero umiling ito habang pilit na lumalayo sa kanya. Nang mapansin niyang ayaw talaga ni Damon na kumain, hindi niya na ito pinilit. Pero itinago niya sa lalaki ang pagiging malungkot na bumakas naman sa kanyang mukha. Kaya nang muling mag-alok siya dito, hindi na ito tumanggi. "Fine, akin na, patikim na ako at baka umiyak ka pa dyan. Huhusgahan ko to ah." Nang matikman yon, bakas ang pagkadisgusto sa lalaki. Kaya hindi niya na talaga ito pinilit pang kumain. Sa buong oras na yon, tawanan at asaran ang kanilang ginawa. Sobrang saya ni Shay ngayon. Hindi niya inaakalang ikat papuntang Japan ang regalo sa kanya nito. Pagkatapos kumain, napagpasyahan nilang mag-ikot. Abala siya sa paglalakad nang maramdaman niyang hinawakan ni Damon ang kanyang kamay. Dahil doon, biglang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Nitong mga nagdaang araw, palagi niya itong nararamdaman. Kapag nakikita niya ang lalaki, bumibilis ang tibok ng puso niya. Labis din ang kanyang kaba kapag nasa tabi niya ito. Ang mas malala pa, tila mas lalo ito naging pogi sa paningin niya. "Saan mo gustong pumunta?" tanong nito habang nakangiti ng matamis sa kanya. "Wala na, gusto ko na sana umuwi pagkatapos. Pagod na rin naman ako eh."
dahil sa kanyang sinabi na wala ang ngiti ng lalaki. Are you okay? Masama ba pakiramdam mo? Imbes na sumagot, tinitigan niya lang ang lalaki. Ngayon lang nagsingkin sa kanya ang pag-aalagang ginagawa nito. Hindi normal lang sa isang magkaibigan ang ginagawa nila ngayon. Naguguluhan si Shay at di niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Akmang aalis na sana siya at iiwan na lang muna roon si Damon nang biglang may dumaan sa kanyang harapan. Mukhang magkasintahan ang dalawa at makikitang mahal na mahal ang isa't isa. Dahil doon, napagpasyahan niyang harapin ang lalaki. Damon, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ano ba tayo? Do you mean? Ano tayo? Itong ginagawa natin. Hindi ginagawa ng tao, magkaibigan lang to. Iba na yung pinaparamdam mo sa akin kaya gusto kitang tanungin. Ano ba tayo? Kasi kung kaibigan lang talaga ang tingin mo sa akin, tatanggapin ko pa rin kahit masakit. Hindi na natuloy ang balak niyang sabihin nang biglang pinitik ng lalaki ang kanyang noo. Bakit ka ba namimitik? Sigaw niya habang hinhimas ang sariling noo. Ayaw mo kasing tumigil sa pagsasalita. Konting-konti na lang sasabog ka na niyan kapag di kita pinatigil. Nairapan niya na lang to sa sinabi nito. Akala ko sapat na yung mga aksyon na pinapakita ko. Akala ko kasi action speaks louder than words. Pero mukhang nagkakamali ako. Dahil gusto mo pa rin talaga marinig ito mismo mula sa akin. Oo, Shay, mahal kita. Bata pa lang tayo, ikaw na ang kasama ko. Ikaw na nag-alaga sa akin kahit mas matanda ako sa'yo. Alam mo bang grabe yung lungkot ko nung hindi na kita nakita? Kung alam mo lang kung paano ako magmakaawa sa mga magulang ko na hindi na sumama sa States kasi ayaw kong iwan kita rito. Mahabang salaysay nito habang hawak ang kanyang kamay. Pero nakita kita. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na kita pakakawalan ulit. Sigurado ka bang pagmamahal yung nararamdaman mo, Damon? Paano ko nasanay ka lang talagang kasama ako noon? Kaya hanggang ngayon hinahanap-hanap. Hindi niya natuloy ang kanyang sasabihin nang siniil siya ng halik ng lalaki. Mulat na mulat ang kanyang mata habang hinahalikan siya nito. Ipinulupot niya ang kanyang dalawang kamay sa batok ng lalaki at mas lalo pa itong hinila palapit sa kanya. Ilang minuto silang magkahalikan at tumigil lang sila nang maramdaman niyang nauubusan na sila ng hininga. Sigurado ako, Shay. Mahal kita higit pa sa inaakala mo. Tsaka hahalikan ba kita kung wala akong gusto sa'yo? Sambit nito nang nakangisi. Parang kanina lang seryoso pa ito. Dahil sa sinabi ni Damon, doon lang nagsingkin sa kanya na alam ng lalaki na nagkahalikan silang dalawa noon. Dahil sa inis, inabot niya ang buhok ng lalaki at sinabunutan to. Mapagsamantala kang hayop ka? Sigaw niya habang hinihila ang buhok nito. Sinigurado niya munang mahina lang ang pagkakasabunot niya sa lalaki. Aray ko naman. Hintayin mo muna kasi yung explanation ko bago ka manabunot dyan. Dahil doon, agad niya namang binitawan ang buhok ni Damon. Kasalukuyan siya nakapamewang sa harap nito, habang masungit na nakatingin sa lalaki. Katakot ka naman tingnan. Explain. Alam ko hindi ka magiging komportable ng mga oras na yun kaya napagpasyan kong umaktong hindi ko maalala. Sambit nito habang kinakamot ang batok. Napahilot na lang siya ng kanyang sentido. Kahit kailan, napakakulit pa rin talaga nito. Halika na nga, umuwi na tayo. Nilalamig na rin ako eh. Akmang aalis na sana siya nang biglang hilahin ng lalaki ang kanyang braso. Natawa na lang siya na makita ang mukhang naduduming ekspresyon nito. Anong sugot mo rin sa confession ko? Ayos lang kahit di mo tanggapin yun pero iiyak talaga ako kasi masakit. Umaakto pa itong tila umiiyak pero wala namang luha na lumalabas sa mata nito. Hinalikan na nga kita pabalik tapos di mo pa rin alam ang sagot ko.
Sambit niya dahilan upang magliwanag ang mukha ng lalaki. Napailing na lamang siya bago iniwan doon si Damon. "Sandali lang! Girlfriend, hintayin mo ako!" Sigaw nito pero mas lalo niyang binilisan ang paglalakad para hindi na makahabol sa kanya ang lalaki. Isang linggo rin silang nanatili sa Japan. Matapos nila magbakasyon, diretso uwi na sila sa Pilipinas. Akala niya makakapagpahinga na siya kapag nakarating na siya ng kondo pero gano'n na lang ang kanyang gulat nang bumungad sa kanya ang napakaraming regalo. Nabitawan niya na lamang ang maletang hawak. Kanino naman manggagaling ang regalong ito gayong hindi naman alam ng katrabaho niya ang kanyang address. Wala rin naman siyang kaibigan, kaya hindi niya alam kung saan ang galing to. Habang tinitignan ng mga regalong yon, pansin niya ang pananahimik ng lalaki. Tinignan niya kung nasan to at kasalukuyan itong nakatayo sa isang gilid habang hindi makatingin sa kanya ng maayos. Dahil sa inakto ng lalaki, doon niya naproseso ang lahat. Galing kay Damon ang lahat ng ito. Gumastos ka na naman. Aniya habang kinukurot sa tagiliran ang lalaki. Sorry na. Napansin ko kasing gustong-gusto mo ang tinitignan yung mga gamit sa Japan. Kaya napagpasyahan kong bilhin sila para sa'yo. Napahilot na lang siya ng kanyang sentido habang pinipigilan ng sarili na mainis. Hindi niya alam kung boyfriend ba ang meron siya o anak. Hindi ba napag-usapan na natin to, Damon? Akala ko ba babawasan mo na yung pagiging magastos mo pagdating sa akin? Malumanay na saad niya bago umupo sa kandungan ng lalaki. Agad namang pinalupot ni Damon ang kamay nito sa kanyang bewang. At isiniksik ang mukha sa kanyang leeg. I'm sorry. Gusto ko lang kasi ibigay lahat ng gusto mo. Nakakatakot lang na kapag di ko naibigay ang gusto mo, iiwan mo ako. At sino naman nagsabing iiwan kita? At saka, wala namang masama kung gumastos ka para sa akin pero hindi sana yung ganito. Saan ko to lalagay lahat? I'm really sorry. Gusto ko lang talaga ibigay sa'yo lahat. Pareho tayo lumaki sa hirap. Kaya alam kong naiinggit ka sa mga bagay na nakikita natin nun. Kaya nga nagtrabaho ko ng malala. Dahil gusto ko kapag nagkita tayo ulit, may bibigay ko na lahat ng gusto mo. Mahabang salaysay nito, habang mariing nakatingin sa kanya. Wow, sugar daddy ang atake ah. Napanganga na lamang ang lalaki. Dahil sa dami ng sinabi niya, yun lang ang nasabi nito. Wow, ang sincere na mga pinagsasabi ko tapos tatawagin mo akong ganyan. Natatawang tanong niya bago mas talong higitin palapit sa kanya si Shay. Ganyan na ganyan kasi nakikita ko sa palabas. Lalo na kapag may kabit. Napailing na lang siya. Kahit kailan, hindi talaga makuha magseryoso nito. Pagkatapos nila magbihis, napagpasyahan nila matulog. Napakahimbing ng tulog niya nang maramdaman niyang may tumatapik sa kanya. Ganon na lang ang kanyang gulat dahil magandang mukha ng babae ang unang bumungad sa kanya. Pagkabukas niya pa lang ng kanyang mata. Good morning, Pogi. Tara, date tayo? Tanong nito dahilan upang magulat siya. Sa loob ng kanilang relasyon, siya palagi ang nag-aaya kaya gano'n na lang ang gulat niya nang ayain siya ni Shay. Kahit na inaantok, pinilit niya pa rin gisingin ang sarili. Minsan na nga lang humiling ang babae, kaya hindi niya hahayaang sayangin yon. Pagkalabas nila sobrang dilim pa sa labas. Kahit nagtataka, hindi na lang siya nagtanong sa babae. Habang nasa biyahe, nakatingin lang sa kanya si Shay. May problema ba sa mukha ko? Kanina ka pa kasi nakatingin eh. Tanong niya pero umiling lang ang babae. Akala niya titigil na to sa pagtitig. Pero nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Hindi pa rin inaalis ng babae ang tingin sa kanya. Alam ko ang gwapo ako, pero mamaya mo na ako titigan. Kinikilig na kasi ako eh. Dahil doon napairap na lang ang babae. Pero, hindi na rin to tumitig pa muli sa kanya. Kasalukuyan silang nasa tabing dagat habang nilalanghap ang preskong hangin. Ano palang meron at naisipan mong pumunta tayo dito? Wala lang. Napansin ko kasi na
Ikaw na lang palagi nag-aaya ng date. Pasensya na kung hanggang dito pa lang kita kayang dalhin. Nag-iipon pa kasi ako para makapunta tayo sa paborito mong restaurant eh. Pilit pinipigilan ni Damon na lumabas ang kanyang ngiti pero hindi ngayon magawa. Nga pala nagluto ako ng almusal natin kanina. Bala ko sana dito tayo kumain habang nanonood ng sunrise. Sambit nito bago abutin ang basket na nasa kanyang tabi. Kaya pala ayaw nito ibigay ang basket. Nandun pala ang hinanda ng babae. Pasensya na kung simpleng almusal lang to. Nag-aaral pa kasi ako magluto eh. Stop saying sorry, Shay. Ayos na to. Mukhang masarap nga niluto mo eh. Maya-maya rin, napagpasyahan nilang kumain na. Nababalutan ng kulay orange ang kapaligiran habang unti-unting nagpapakita ang haring araw. Ganda talaga na araw, no? Sobra. Sambit niya habang nakatingin sa babae. Kasalukuyang hawak ngayon ni Damon ang ireregalo niya kay Shay. Balak niyang mamaya na lang to ibibigay. Damon, ang swerte ko talaga pagdating sa'yo, no? Grabe rin talaga maglaro ang tadhana kasi biruin mo. Ilang taon na yung lumipas para nakita pa rin tayo ulit. Doon nakahanap ng tiyempo na ibigay ni Damon ang regalo niya. Ipinasuot niya sa babae ang singsing na hawak niya. Damon, ano to? It's a promise ring. Masyado pa maaga para magpakasal tayo. Kaya ayan muna ibibigay ko sa'yo. Shay, pinapangako kong aalagaan kita hanggang sa mga kaya ko. Hayaan mo ibalik ko sa'yo lahat ng ginawa mo sa akin. Alam kong hindi ako perpektong kasintahan, pero susubukan ko pa rin. Mahal na mahal kita, Shay. Ang mahinang iyak nito ay naging hagulhol. Kaya hinili niya palapit ang babae sa kanya. Stop crying, baby. Nasasaktan ako kapag nakikita kang umiiyak. Mahal na mahal kita, Damon. Sobra pa sa inaakala mo. Ano ba yan? Kano umiyak? Sige ka, papangit ka yan. Nako, umiiyak ako kasi wala man lang ako regalo sa'yo. Hayaan mo sa susunod. Magtatrabaho ako ng maigi para ako naman yung magbibigay sa'yo. Kahit wag na. Makita lang kita nandito sa tabi ko. Ayos na ako. Bolero. Sambit ni Shay bago siya halikan sa labi. Saksi ang araw at karagatan kung paano niya iparamdam sa babae ang pagmamahal niya. Hindi man siya perpekto, pero handa siyang gawin ang lahat para mapasaya lang ang babae. Pagkatapos nila doon, napagpasya nilang pumunta sa bahay ampunan. Ilang linggo na rin kasi ang lumipas mula nung makapunta sila doon. Pagkarating nila, si Mother Teresa agad ang bumungad sa dalawa. Maganda umaga, Damon at Shay. Ano palang dahilan at napunta kayo dito? Tanong ng madre sa kanila. Niyakap sila ng matanda bilang pagbati. May gusto lang po kami ibalita sa inyo, Mother Teresa. Ano naman yun? Sana'y masayang balita ang sasabihin niyo. Sa tingin po kasi namin, isa rin kayo sa makakaalam nito kaya mabuting aminin na namin habang maaga. Kayo po ang tumayong nanay namin mula pa noong una. Gusto lang naming sabihin na magkarelasyon na kaming dalawa. Tila nagulat ang madre sa narinig nito. Talaga ba? Naku, sinasabi ko na nga ba talaga? Bata pa lang kayo. Nakikita ko nang kayong dalawa magkakatuluyan. Kita ko kung paano nyo alagaan ang isa't isa. At ngayon magkarelasyon na kayo? Sana nandiyan kayo palagi sa isa't isa. Mahirap ang pumasok sa isang relasyon. Marami kayong problemang kakaharapin. Pero sana hayaan nyong maging sentro ang Diyos ng pagmamahalan ninyo. Pagkatapos nila mag-usap, agad silang pumunta sa mga bata. Masaya sila nakipaglaro sa mga yon. Sayang nga lang, wala silang dala. Biglaan lang kasi ang pagpunta nila. Kuya, ang ganda po talaga ni Ate Shay, no? Sambit na isang batang lalaki. Nakasalukuyang buhat niya. Sinabi mo pa. Alam mo pang nabihag talaga ako ng ganda na Ate Shay mo. Bata pa lang kami noon. Gandang-ganda na ako sa kanya.
Kayo na, kuya? Tanong ng bata. Oo, kami na. Pero wag mo ipagkakalat sa iba, ikaw lang nakakaalam nito. Dahil doon masayang tumango ang bata. Habang umaaktong sinasara ang bibig. Mauna na po kami, Mother Teresa. Babalik po kami sa susunod. Pagpapaalam ni Shay. Kumaway pa muna sila sa mga bata bago pumasok ng sasakyan. Sa buong biyahe, hindi na maalis ang ngiti sa labi ni Damon. Mukhang napansin to ng babae dahil nagtanong to sa kanya. Lawak ata ng ngiti ng pogi ah. Ano meron? Masaya lang ako. Ito na ata ang pinakamasayang date na ginawa natin. Gusto mo ba mag-date ulit tayo ng ganito sa susunod? Pwede ba naman niyang gawin sa bayampunan? Isama natin yung mga bata. Tanong niya kaya tumango ang babae. Napahampa siya sa manibela sa sobrang saya. Napasigaw si Shay dahil doon. Nagpanik ang babae pero tumawa lang siya. Thank you so much, Shay. Excited na tuloy ako sa susunod nating date. Pagka-uwi nila, agad silang naligo at nagpahinga. Kasalukuyang nakahiga ang babae sa kanyang braso habang siya naman nakayakap sa bewang ni Shay. Ang saya-saya mo naman. Kanina ka pa nakangiti, mapupunit na yung labi mo. Oh. Napailing na lang siya. Dahil nag-umpisa na naman siyang asarin ng babae. Hindi akalain ni Damon. Nababalik sa kanya ito. Parang dati, pangarap niya lang si Shay. Bata pa lang sila, pangarap niya na makasama ito. Hindi bilang kaibigan, ngunit mas sigit pa doon. Humarap siya kay Shay. Napansin niyang nilalamon na ito ng antok. Pumipikit-pikit na ang babae ngunit nanatiling nakangiti. Napakaganda talaga nito. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Baka maisip kong patay na patay ka sa akin. Ngumiti siya na mas malawak. Matagal na akong patay na patay sa'yo. Habang buhay ako magiging patay na patay sa'yo. Maya-maya, nakatulog na ito. Siya naman mulat na mulat pa rin. At kasalukuyang pinapanood ang magandang mukha ng babae. Napakaganda talaga nito. Hindi niya inaasahan na mapupunta sa kanya ang pangarap niya. Ito na ang babaeng pinakamamahal niya noon pa man. At nagpapasalamat siya sa Diyos dahil pinagtagpo muli sila ni Shay. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang aalagaan at mamahalin niya ito hanggang sa huli niyang paghinga. The end.